Kumusta po muli? Bago ko po ipagpapatuloy ang ating kwento ay shout out po muna dyan sa bumubuo ng Team Alright, Team Wonders, Team Shantik, Team Friendship Buriring, The Influencer, Team Unity at sa iba pa pong mga team dyan. At shout out po sa lahat ng individual at sa mga patuloy na tumatangkilik at sumusuporta sa channel na ito. Nang makatayo ako, ay dahan-dahan akong naglakad papasok sa kanilang kusina, banda sa likurang bahagi ng karinderya. Walang nakakapansin sa akin dahil busy ang mga ito dahil sa dami ng kanilang customers. Pagpasok ko pa lamang sa entrada ng kanilang kusina ay sumalubong agad sa akin ang masangsang na amoy, kaya agad akong napatakip sa aking ilong at bibig. Dahan-dahan akong naglakad papasok sa loob. Aaminin kong kinakabahan ako dahil baka mahuli akong pumupuslit sa kusina. Lalo pat iba ang pakiramdam ko sa pamilyang ito. Gusto ko lang makasiguro na mali ang pag-aakala ko sa kanila. Pagtapa ko pa lang sa sahig ay kamuntika na akong madulas nang may maapakan akong basa. Mabuti na lamang at agad akong napahawak sa pader. Medyo madilim sa bahaging ito kaya hindi ko alam kung ano iyong natapakan ko. Pinagpatuloy ko ang aking paglalakad. Minsan, napapalingon pa ako sa pintuan dahil baka biglang bumukas iyon at makita ako. Tiyak na katapusan ko na. Nakakatakot pa naman tumitig ang maglolang iyon. Habang naglalakad ako sa maliit na pasilyo, ay may kakaibang tunog akong naririnig. Kaya hinanap ko kung saan iyon nanggaling. Dinala ako nito sa loob ng kusina mismo. Nang akmang sisilip na ako sa loob, nang biglang manlaki ang mga mata ko dahil biglang bumukas ang pintuan. Kaya bigla akong nataranta at hindi sinasadya na nagsumiksik ako sa isang malaking supot na kulay itim katabi ng mga malalaking sako na nakalagay sa tabi. Hinigpitan ko ang pagtakip sa aking bibig dahil baka makagawa ako ng ingay, lalo pat papalapit na ang mga yabag ng kung sino man ang pumasok. Mas lalong kumalabo pa ang aking dibdib nang maramdaman kong malapit na siya sa gawi ko, kaya dahan-dahan kong hinila ang itim na supot. Total, may kadiliman naman din sa lugar na ito. Minsan pa ay namamatay sindi ang mga ilaw. Nagsumiksik ako lalo sa ilalim ng supot. Mas lalong nanlaki ang mga mata ko nang may matamaan akong malamig na bagay sa ilalim nitong mga supot. Pero hindi ko na ininda pa yun dahil halos mabingi na ako sa lakas ng kabog ng aking dibdib. Pero nagtataka ako dahil bakit parang maraming mga yabag ang paparating. Basta sa susunod huwag nyo nang hayaan pa na maunang umuwi yung kaibigan ninyo, ha? Masarap na putahe din yun, sayang. Preskong presko patiyak na napakasarap din ng dugo ng binibining iyon. Mas lalong sasarap pa ang aking dinuguan. Hehehehe. Biglang nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko ang sinabi ni Aling Kuring. Pero mas nanlaki ang mga mata ko dahil sa hindi ko inaasahan na marinig ko ang boses ng mga kasamahan ko sa apartment na nagsasalita. Pasensya na, Aling Kuring, saka hindi namin yun kaibigan. Hindi kami kumakaibigan sa mga masarap na pagkain. Dinig iyon ni Victoria. Oo nga, Aling Kuring, bukas pipilitin naming dadalhin si Isabela dito ulit. Basta libre ang aming mga pagkain, ha? Dinig iyon sa isa pa sa hindi ko kilala dahil aaminin kong hindi ako pala kaibigang tao.
Si Victoria lang talaga ang may lakas loob na kumausap sa akin. Pero dahil sa narinig ko ngayon ay bigla akong kinilabutan. Kung ganoon, totoo nga ang hinala ko. Isang aswang si Aling Kuring at hindi pa doon. Pati pala si Victoria at mga kaibigan nitong tatlong mga babae. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit. Simula na magrenta ako sa lugar na ito, ay animoy pa'y laging nakatingin sa akin. Minsan pa isang gabi, nagising na lang ako dahil may kakaiba talaga akong nararamdaman. Napasigaw pa ako noon dahil nakita ko yung isang babae na nakatayo sa paanan ko. Sabog ang mga buhok nito habang nakatingin sa akin ng mabalasik na animoy sinapian. Grabing takot ang naramdaman ko noon. Mabuti na lang at nagising sila Victoria at ang iba pa. Agad nila itong dinaluhan. Ang sabi nila ay binabangungot lang daw ito at palagi daw itong nangyayari dati pa nung wala pa ako. Kaya kahit takot na takot man ay napahinga ako ng maluwag. Pero dahil sa narinig ko ngayon at narinig ko pa ang pangalan ko mismo, tiyak na pati ang mga ito ay aswang din. Sobrang takot ang nadarama ko. Kung gayon, mga aswang pala ang naging kasamahan ko. Hanggang sa narinig ko na unti-unti nang papalayo ang mga yabag nito. Pero mas lalo akong nagimbal dahil sa huling sinabi nung kaibigan ni Victoria. Patagal-tagal din akong nagtitimpi na huwag gawing hapunan ang babaeng yun. Kung hindi lang dahil kay Victoria. Kaya palihim akong napapalunok sa sobrang kaba. Anong gagawin ko? Paano ako makakabalik ng apartment nang hindi nila ako mahahalata? Mamayang hapon din mismo ay aalis ako sa lugar na ito. Lilipat ako ng matitirhan, pero bago pa iyon ay kailangan ko munang mag-isip ng paraan kung paano ko maiisuplong sa mga pulis ang pamilyang ito. Dahan-dahan akong tumayo, pero agad ding napatigil ng may mahawakan ang mga kamay ko. Halos mapasigaw ako sa gulat nang tingnan ko kung ano ang nasa ilalim ng supot na tinaguan ko. Kamuntika na akong maduwal nang makita ko ang putol-putol na mga binti at braso ng mga tao. Kaya agad akong tumayo ng diretso at lakad-takbo ang ginawa ko upang makaalis lang kaagad sa lugar na ito. Wala na akong pakialam kung makakakita man sa akin. Alam ko, nag-iingay na ako. Basta ang kailangan ko pang gawin ay ang makalabas ako ng buhay sa karinderyang ito. Kamuntika na akong madapa nang bigla ko na lang marinig ang malakas na sigaw ni Victoria sa likuran ko. Tinatawag niya ang pangalan ko at pilit na pinapahinto. Dahil sa sobrang takot na nararamdaman ko ay mabilis akong kumaripas ng takbo papalabas. Narinig ko pa ang mga yabag ng kung sino man ang umahabol sa akin. Agad akong nagsusumiksik sa mga customers na kumakain na animoy wala namang pakialam sa paligid nila. Para bang biglang nawala sila sa kanilang mga sarili habang kumakain. Eksaktong paglabas ko ay nagtatakbo ako habang sumisigaw dahil sa sobrang takot. Isa, tumigil ka! Nanlaki ang mga mata ko dahil nakasunod pa pala si Victoria sa akin hanggang dito sa labas. Akmang lilingunin ko sana siya nang bigla na lang akong may mabunggo. Kaya muntika na akong mapasubsob. Buti na lang ay nahawakan ako ng higpit ng kung sino mang taong ito. Hey, okay ka lang? Anong nangyayari sa'yo? Agad na napaangat ang noo ko at napatingin sa taong nagsasalita sa harapan ko.
bumulaga sa akin ang isang lalaki na may hitsura din naman. Agad na napaatras ako at pilit na kumakawala sa kanya. Halos nanginig na ako sa sobrang takot. Nilingon ko si Victoria. Halos mangatog ang mga tuhod ko nang makita ko silang apat na nakatayo sa di kalayuan sa akin. Nandilisik ang kanilang mga mata habang nakatitig sa akin. Napakapit ako na mahigpit doon sa lalaki. Hey! Huwag ka matakot. Hindi kita sasaktan. Isa akong pulis, miss. Doon ako napahinto sa pagpupumiglas nang marinig ko iyon. Kaya agad kong pinasadahan ang kanyang kabuuan. Tama nga ito. Isa nga itong pulis dahil sa nakasuot ito ng uniforme. Sumama ka sa akin. May pag-uusapan tayo. Alam kong may alam ka rin tungkol sa lihim na tinatago sa karinderyang yan. Matagal ko na silang sinusubaybayan. Ikaw na siguro ang makakatulong sa akin. Mahinang bulong nito. Bigla akong nabuhayan ng pag-asa dahil sa kanyang sinabi. Magtatanong pa sana ako kung bakit niya nalaman na may alam ako tungkol sa lihim ng karinderya ni Aling Coring. Ay inunahan na niya ako. Matagal na pala niya akong pinapapansin. At ako lang daw ang nakikita niyang may tamang pag-iisip na lumalabas mula sa karinderya ni Aling Coring. Hindi raw katulad ng dati at dahil daw sa nangyayari sa araw na ito, kaya tiyak niya na may nalalaman ako. Agad akong sumama sa pulis dahil alam kong siya lang din ang makakatulong sa akin. Kaya mula din sa araw na iyon, ay ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng nalalaman ko mula pa sa umpisa at sa mga naririnig ko at nakikita. Galit na galit ang lalaki dahil tama nga daw ito sa kanyang hinala patungkol sa mga pamilyang iyon. Abangan po ang huling yugto ng kwentong ito. At kung meron po kayong opinion, please comment down below. At maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. God bless everyone.